bago po ako naging kadamay, ako rin po ay naging NPA sa area ng Mindanao. 82, 83. 86 po, bumiyahe ako pa Manila. 2017, naging member ako ng kadamay. Dahil sa kadahilanan na, siyempre may pamilya na ako. Ang sabi nila, hindi ko alam kung ano yung papasukin kong ord. Ang sabi nung kaibigan ko, punta ka ng Pandi. Sasali tayo sa kadamay, magkakaroon ka agad tayo ng bahay. Sabi ko, wow, ang galing naman. Sabi ko, sige, naging interesado ako. Pero after 1 week, nag-isip ako, bakit ganun kabilis? Hirap na hirap nga akong kumuha ng bahay na hulugan. Ba't ganun sa isang ito magkakaroon ako ng bahay? Sabi niya kasi, niluluto na yung Occupy. Di, ako naman, di sige. Sumama ako kaagad. Kaya lang sabi niya, dadaan ka muna sa seminar. Hindi niya sinabing dadaan sa pag-aaral. Seminar. Pagdating ko doon, walang pinagkaiba. Yung itinuturo ng isang organizer doon, padipa. Ano pa yung padipa? Yung padipa na pinanggalingan ko, ipapunta po yan sa CPP-NPA. Kaya nung pagdating ko doon, alam ko na kung ano talaga ang kadamay. Wala nang pagtatalo sa kaisipan ko na ang kadamay talaga ay hindi siya legal na organisasyon. Habang nasa nasa kadamay, siyempre ginawa ko na yung lumusob dyan, humiga sa kalsada, magtanggal ng selyo ng NHA, sirain yung gate ng NHA, lahat na, dinanas namin yan. After noon, nagtagumpay naman kami sa Occupy. Nakuha naman namin yung 6 na pabahay sa Pandi, nanakaw naman namin. Pero sa totoo, hindi po madali yun. Buhay po yun. Pero ang sa likod po nito, ang totoo, kung kadamay lang ang mag-o-occupy, walang kakayahan ang kadamay mag-occupy. Kasi po ang nasa likod ng Occupy ay party po. CPP-NPA, partido po. Kaya malakas ang loob ng mga member ng kadamay na lumusob doon kasi ang nasa front po noon ay mga partido. At lahat po itong mga nasa legal front nga, itong Makabayan Black at yung Gabriela at lahat nga yan ay suportado po. Kitang-kita ko silang lahat doon. Hindi lang talaga ako mahilig magpa-picture. Ang nagkuman po talaga una noon na pasyahan na i-occupy na yung 6 na pabahay, siyempre po, yung national chair ng kadamay na si Nanay Bia. Si Nanay Bia Arellano po, national chair ng kadamay, na sinuportahan naman po ng mga legal ord. Lahat po ng legal ord. Sabi ko nga po sa Occupy ng Pandi, hindi po magtatagumpay yan kung wala ang partido. Malinaw na malinaw po yan. Kaya hindi nila pwedeng i-deny na ang kadamay ay legal ord. Totoo po, sa paningin ng iba at sa doon sa nalilin lang, legal ord talaga. Wala naman kaming armas hindi naman kami namundok. Ito yung katotohanan. Nung nasa kadamay na ako, siyempre alam nila na galing dyan ako sa partido. Siyempre, para maging patas naman doon sa ibang namumuno na rin dyan sa loob ng kadamay. Dahil official na nga akong member. At nagkaroon na rin naman ako ng bahay doon sa loob ng Pandi, Bulacan. Doon sa AFP-PNP housing. Na yun nga, sabay-sabay naming ninakaw yun. Napakahirap nung una sa totoo. Pag sumasakay kami ng jeep, alam mo sasabihin ng mga tao doon, nandun talagang diskriminasyon. Ayan na yung mga magnanakaw ng bahay. Hindi nga kami inihintuan ng jeep, tricycle, nilalampasan talaga kami. Pati yung mga anak ko, biktima ng diskriminasyon kasi pagdating sa school, saan ang bahay mo? Doon po. Yung ninakaw nyo. Umiyak po yung anak ko, sa totoo. Umiyak yung anak ko. Hindi siyempre, bilang partido, siyempre inano ko yung kalooban ng anak ko. Yun nga, sinasabi ko, habang nasa kadamay ako, unti-unti, humahawak ako ng mabibigat na posisyon. Naging party group ako. Pagkat nag-aral muna ako ng BKP kasi nung ako'y nasa Mindanao, na ako'y NPA, hindi ko po napag-aralan pa yung BKP, batayang kurso ng partido. So, para tumaas yung aking katungkulan at bilang maging party member ako, nag-aral ako ng BKP dyan sa Balay, sa opisina ng KMU. Bakit niyan kami nag-aral? Kasi po ang kadamay, ang nakapayong po dyan ay KMU. Sino bang may-ari ng KMU? Di partido pa rin. So, paano mo ngayon paghihiwalayin? Yung sinasabi nila na wala kaming armas, hindi naman kami namundok. Ito ngayon. Bakit?
bilang kadamay, naging party member ako regular, naging member ako ng sangay. Pagkatapos po noon, naging finance po ako ng party group. At pinagtiwalaan din po ako sa mahaba-habang panahon. 2018 po, inangat nila ako bilang kalihim ng seksyon. Ang kalihim ng seksyon po ay line 2, na direktang kumukunik po sa taas, sa partido. Ang gawain ko po noon, seksyon bilang kalihim seksyon, magmulat ng marami. Lalo na yung kabataan, yun ang aming, yun yung aming tinutumbok, yun yung aming talagang hinahamig ng gusto mga kabataan. Kasi yun po yung madali naming mahamig. Kasi yung matatanda, matatigas na ulo. Nandito lang naman kami pare sa bahay, bakit paakyatin mo kami sa bundok? Kaya ang target namin, kabataan. Naging presidente rin po ako ng manggagawa doon sa loob ng Pande. Naging presidente po ako ng kababaihan. Kaya malinaw na ang kababaihan hindi mo paghiwalay doon sa Gabriela. At ang manggagawa hindi mo pwedeng ihiwalay doon sa KMU. Ngayon ito, bilang nasa seksyon ako, siyempre ang utos sa akin mag-recruit at para magpasampa. Minsan po, pag nagmi-meeting kami sa taas sa line 3, sa matatanda na partido, napupuna ako. Bakit daw ang bagal-bagal ng recruitment ko bilang kalihim ng seksyon na yung area ko ay napakalaki? Hindi ko lang masabi sa kanila na ayaw ko na rin kasi danasin ng mga kabataan na re-recruiting ko ngayon. Yung dinanas ko noon nung nasa Mindanao ako ay napakahirap. Nandoon pa rin yung konsensya ko. Pagamat sumusunod ako doon sa binigay sa akin na katungkulan, pero naglalaban yung kalooban ko kasi nakikita ko, may mga anak na kasi ako. Kung nagawa ko yan noon dahil walang anak, ngayon kasi may mga anak na ako, nakikita ko yung hirap na pinagdaanan ko noon. Sige, Chakalulit, thank you. Last 2 questions para po makapagpahinga tayo at kung mayroon pa po, we can accommodate pero kung okay na, yes, May mga members din po ba ng CPP sa mainstream media? Sino bang sasagot? Ako na. Direktahin ko na. Pinangalanan niya rin ako sa editorial, sa Philippine Daily Inquirer. Si Nestor Burgos Jr., not the picture na lumabas. Si Nestor Burgos Jr. na head ng Philippine Daily Inquirer Visayas Correspondents. Not the Nestor Burgos na lumabas doon sa Laguna ba yun? Hindi yun. Si Nestor Burgos Jr. ang nagpasumpa sa akin sa Communist Party of the Philippines. Candidate member. Kasama si Randy Felix Malayaw. Isa lang ang organisasyong pinagmula namin nila Teddy Casino, College Editors Guild of the Philippines. CEGP kami. Editor-in-chief ako ng student publication namin bago ako ma-deploy sa Student Council. So, si Nestor Burgos ay aktibo na naging CPP, naging head ng Regional Youth and Students Bureau. Inabot mo pa ba siya? Hindi na, wala na. Nag-Regional Students Youth Bureau din ito sa Panay. Pero hindi na si Nestor Burgos ang naabutan niya. Si Nestor Burgos Jr. ay nagpapatuloy na active CPP cadre sa isla ng Panay, pero performing as actually, nagdidebate kami noon sa Regional Youth and Students Bureau ng CPP. Kasi napupuna siya na marami siyang meeting na hindi namin matuloy-tuloy kasi may deadline siya sa Inquirer. Nagsusulat siya noon 2000-2001. He has to beat the deadline. So tinatanong siya namin, ano bang priority mo? Magsulat sa Inquirer o mamuno sa revolusyon ng kabataan sa isla ng Panay? Isa ako sa mga medyo tinik sa kanya nang siya ang aming party secretary sa Regional Youth and Students Bureau. So, Borg ang tawag namin sa kanya. Borg, ano ba? Borg kasi Burgos yan eh. So, huwag siyang magsinungaling. Ginawa pa nila akong editorial. Nagalit pang inyo, JP. Oh, my goodness. Parang ngayon lang tayo ipinanganak sa mundong ito para sabihin natin na walang infiltration sa media. Uulitin kong sinabi ko, ang hindi lang po ngayon na organisa ng CPP, NP, NDF ay ang mga kalabaw, kambing at baka.